Mapagpalang araw! Welcome sa Tagalog Facts at Myths at Araw-Araw na Kaalaman by DJ Sean. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga update araw-araw. Mapa-science, news, technology, health at kung ano-ano pa. Hangad ko na may matutunan tayong lahat para lagi po tayong updated at aware sa mga bagay-bagay sa loob at labas ng ating bansa. Sabi nga nila, knowledge is power. May kilala ka bang malakas humilik? Yung tipong hinahabol na ang hininga habang humihilik? O kaya naman, nakakatulog ka ba ng maayos kapag may kasama ka sa kwarto na sobrang lakas humilik? Ating alamin kung bakit nga ba may mga taong humihilik at ano ang epekto nito hindi lang sa ating kalusugan pati na rin sa ating mga karelasyon. Ang hilik. Nangyayari ang paghilik kapag nahaharangan ang iyong lalamunan ng hangin na dinadaluyan ng hangin habang ikaw ay natutulog. Dahil nga dito, nagre-resulta ito ng malakas na tunog na ginagawa ng iyong lalamunan at hilik nga ang tawag natin dito. Ayon sa research, normal naman ang paghilik. Pero kung malakas ang paghilik at matagal, paano nga naman makakatulog ang mga kasama mo sa kwarto o ang katabi mo sa pagtulog? Alamin natin ang mga sumusunod na kwento na may kinalaman sa malakas na paghilik at ang naging epekto sa kanila at sa kanilang mga kasama. March 1996 sa UK, si Mark Gleason, 26 years old, ay pinayuhan ng kanyang doktor na hindi na magagamot pa ang kanyang paghilik. Nahihiya na si Mark sa kanyang malakas na paghilik at nagigising ang mga kasama niya sa bahay kahit na nasa ibang kwarto ang mga ito. Isang araw, naisip ng girlfriend ni Mark na si Tracy Lambert na lagyan ng tampons ang bibig ni Mark para makatulong at mabawasan nga ang ingay ni Mark sa paghilik. Ang tampons ay ginagamit ng mga babae sa Western countries kapag sila ay may menstruation. Nang gabi na iyon, natulog nga si Mark sa bahay ng kanyang girlfriend na si Tracy. Uminom siya ng alak at sleeping pills. Naglagay siya ng tampon pantangkip sa kanyang bibig bago matulog. Iniwan naman siya ni Tracy sa sofa at natulog na din ito sa kanyang sariling kwarto. Kinaumagahan, namatay si Mark at ang takip niya sa bibig ay nakita ng nakabara sa kanyang ilong. Ayon nga sa nanay ni Mark, lagi daw niyang binibiro ang anak dahil nga sobrang lakas nitong humilik. Ang huling sinabi nga lang daw ni Mark sa kanya ay wala na silang magagawa sa kanyang paghilik. Base nga sa mga medical records, namatay si Mark dahil bumara ang tampon sa ilong kaya hindi na siya nakahinga at uminom pa siya ng sleeping pills. Sa kabilang banda naman, March 2018 sa New York, si Enrique Leiva, 47 years old, ay pinatay ang kanyang amo sa bahay. At ang kanyang amo ay si Veronica Evans, 92 years old. Tinakpan umano ng una ni Enrique si Veronica dahil ito ay may nakakairitang hilik. Ayon sa mga kapitbahay, si Enrique ay caretaker o katiwala ni Veronica dahil nga matanda na ito pero madalas nga nag-aaway ang dalawa dahil sobrang lakas ng hilik ni Veronica. Ayon nga sa police report, nagdilim umano ang paningin ni Enrique dahil hindi na daw niya matiis ang paghilik ni Veronica. Matapos sakalin ang kanyang amo, agad na tumawag ng 911 si Enrique at sinabi nga niya na napatay niya ang matandang alaga. Labis naman ang lungkot at pagkadismaya ng mga kapitbahay ni Veronica. 50 years na itong nakatira sa kanyang apartment. Pero simula nang maging caretaker niya si Enrique, ay napabayaan niya si Veronica. Naging gusgusin at madumi lagi ang apartment. Maraming beses na daw nagreklamo ang kapitbahay sa landlord at Adult Protective Services Agency pero wala naman daw tumutulong. Sa China naman,
Ayon sa isang news site, dinivorce ng isang babae ang kanyang asawa dahil sa lakas at nakakairitang paghilik nito. Simula daw nga nang ikinasal silang mag-asawa ay hindi na daw ito nakakatulog ng maayos at kumpleto. Ang asawa nga ay nagkasakit at nangayayat pa ng gusto dahil sa lakas ng paghilik. Hindi nga lang ito ang unang pagkakataon na mayroong naghiwalay dahil sa hilik. Sa Iran, isang lalaki naman ang hiniwalayan ang kanyang asawang babae dahil nga sa sobrang hilik nito. Inamin naman ng babae na patago niyang pinapainom ng sleeping pills ang kanyang asawa para hindi ito magising sa kanyang paghilik. Ayon naman sa isang pag-aaral, ang paghilik ay isa sa mga madalas na rason kung bakit naghihiwalay ang isang mag-asawa o mag-live-in partner. Naging trending nga ang sleep divorce hashtag kung saan magkahiwalay ng kwartong tulugan ang mag-asawa hindi dahil sila ay magkaaway o mayroong tampuhan pero dahil ang isa sa kanila ay sobrang ang lakas humilik. Hindi kasi nakakatulog ang isa sa kanila dahil sa grabing lakas at nakakarinding ingay dulot nga ng hilik. Nakakatulong daw sa isang relasyon ang ganitong setup ng pagtulog dahil walang naiistorbo ang humihilik at nakakatulog ng maayos ang apektadong partner o asawa. Pero paano nga ba maiiwasan ang sobrang paghilik? Ayon sa mga eksperto, dapat tama ang iyong BMI o Body Mass Index. Sa madaling silta, tayo daw ay dapat mag-diet at mag-exercise, magbawas din ng timbang. Dahil nga, ang pagiging overweight o mataba ay nagdudulot ng paglala ng isang hilik. Lumiliit kasi ang daluyan ng hangin sa iyong bibig at leeg. Dapat din umiwas sa alak lalo na bago matulog. Makatutulong din na siguraduhin na hindi ka puyat at mayroon kang sapat na tulog gabi-gabi. Makakatulong din ang luya na paginhawain ang iyong lalamunan at ilong upang matulungan kang matulog ng mas maayos tuwing gabi. Bukod sa pwedeng masira ang tulog ng iyong kasama sa kwarto at ang iyong relasyon. Alam mo bang meron ding masamang epekto sa kalusugan ang labis at malakas na paghilik? Isang halimbawa nga natin ay si Raymark. Wagas kung makahilik at abot hanggang sa kapitbahay ang ingay na nililikha ng paghilik ni Raymark na mula sa Caloocan. Maging ang misis niya ngang si Judy ay naiinis na rin sa malakas na paghilik ng kanyang asawa. May pagkakataon na kailangan pa niyang iangat ang ulo ni Raymark kapag ito ay natutulog para matigil ang lakas ng kanyang paghilik. Ang paghilik nga ni Raymark ay umaabot pa ng 20 segundo ang haba. Minsan tila nga nalalagutan na siya ng hininga. Hirap din gisingin ni Judy ang kanyang asawa at minsan pa ay natatakot na siya dahil minsan ay parang hindi na ito humihinga. Madalas din daw na gumagalaw ang mga binti ni Raymark at tila nagsasalita pa habang tulog. Ayon kay Judy, kailangan pa niyang yugyugin si Mark, sampalin at batukan para lang magising minsan. May isang beses pa nga biglang nagising si Raymark at nabulunan habang natutulog dahil sa kanyang paghilik. Pero nang bumalik sa pagtulog, nanginginig na ang kanyang katawan at humahawak na sa kanyang dibdib. Inamin ni Raymark na siya nga ay may mga bisyo tulad ng paninagarilyo at pag-inom. Kung minsan, maging sa inuman ay nakakatulog o humihilik din siya. Mula sa dating 75 kilo na timbang ay naging 94 kilo na ang kanyang bigat. Ayon sa isang doktor na tumingin kay Raymark, may kinalaman ang kanyang bisyo at pagtaas ng timbang kaya siya ay sobra kong humilik. Ayon sa mga eksperto, ang paghilik ay isang masamang senyales ng sakit
na obstructive sleep apnea o OSA. Base nga sa mga pag-aaral, 7% ng mga Pilipino ay dumaranas ng OSA. Pero hindi naman lahat ng mga humihilig ay mayroong sleep apnea at hindi lahat ng may sleep apnea ay humihilig. Ano nga ba ang obstructive sleep apnea o OSA? Ang obstructive sleep apnea ay ang pinakakaraniwang sakit sa paghinga na may kaugnayan sa pagtulog. Nangyayari ito kapag humihinto ang paghinga habang natutulog ang isang tao. Sa madaling salita, hindi na nakakahinga ng maayos o putol-putol ang paghinga ng isang taong may OSA habang siya ay natutulog. Ang OSA ay nangyayari kapag ang mga lalamunan ay nakarelax at nakaharang na sa daanan ng hangin. Ang isa ngang senyales ng OSA ay labis na paghilik. Isang sikat na aktor nga ang umami na siya ay may sakit na OSA at siya ay si David Licauco o mas kilala sa kanyang naging karakter bilang si Fidel. Ayon kay David, nagsimula ang kanyang sleep apnea nang siya ay 16 years old pa lamang. Kaya halos 11 years na siyang naghihirap dahil sa sakit na ito. Ayon din kay David, tumitigil ng 30 seconds ang kanyang paghinga 24 times habang siya ay tulog. Kaya madalas siyang stress pagkagising. September nga nang magbigay ng statement si David na balak na niyang magpa-opera tungkol sa sakit niyang sleep apnea. Nakakamatay ba ang OSA? Gaya ng ating unang sinabi, ang paghilik ay normal naman at hindi nakamamatay. Madalas, humihilik tayo kapag labis ang pagod, may tangkaso at sipon. Pero ang malakas at matagal na paghilik o OSA ay delikado dahil ang hindi maayos na paghinga habang ikaw ay tulog ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa puso. Ang mga sakit na ito ay hypertension, high blood, at irregular na heartbeat na nauuwi sa stroke o cardiac arrest. Siguro kaya may mga pagkakataon na halimbawa kakilala mo, kapitbahay mo na mababalitaan mo na lang na namatay habang tulog o di kaya sinasabi nilang cardiac arrest. Maaaring siya ay humihilik at siya ay namatay dahil sa sleep apnea. Mga taong namatay dahil sa sleep apnea. December 2016, isang sikat na Hollywood actress na 60 years old ang namatay dahil sa paghilik. Si Carrie Fisher o mas kilalang Princess Leia sa movie series na Star Wars ay namatay nga dahil sa sleep apnea. Ayon sa kanyang autopsy, bukod sa sleep apnea, mayroon na ding sakit sa puso si Carrie. Sa India naman, February 2022, isang sikat na Bollywood actor naman ang namatay at ito ay si Bappi Lahiri at dahil din ito sa OSA. Napakalakas at matagal daw ngang humilik si Bappi ayon naman sa kanyang pamilya. Taong 2004 naman, isang 43-year-old na atleta na si Reggie White ay biglang namatay habang natutulog at dahil din ito sa OSA. Nagulat ang lahat dahil si Reggie ay bata pa at malakas ang pangangatawan. Mayroon siyang healthy lifestyle dahil siya nga ay isang American football player. Pero ano nga ba ang mga sintomas ng OSA? Bukod nga sa malakas na paghilik, ang mga sumusunod ay ilan din sa mga sintomas ng OSA. Labis na pagkaantok, paghinto ng paghinga habang natutulog, nagigising sa gabi na parang hinihingal o nasasakal, nagigising sa umaga na may tuyong bibig o namamagang lalamunan, pagsakit ng ulo sa umaga, nahihirapang mag-focus, mga pagbabago sa mood tulad ng depresyon o madaling magalit,
high blood pressure, at nakakabawas din ng interes sa pakikipagtalik. Ang OSA ay nakakaapekto sa lahat ng tao anuman ang edad, kabilang na nga ang mga bata. Ayon sa research, karamihan sa mga may OSA ay lalaki dahil mas malaki ang kanilang lalamunan kesa sa mga babae. Nagbabago din ang sukat ng daanan ng hangin ng lalaki kapag sila ay tumatayo at nakahiga. Kaya nga sila ang mas madalas humilik at magkaroon ng OSA. Ang mga babae naman na nasa menopausal o postmenopausal period ay malaki din ang tsansa na magkaroon ng OSA. Madalas din magkaroon ng OSA ang mga taong obese o sobra sa normal ang timbang. Paano nga ba malalaman kung ang isang tao ay may OSA? Ang pag-diagnose sa OSA ay nagsisimula sa maayos na pagkuha ng salaysay ng isang tao kapag siya ay natutulog. Kailangan din sumailalim sa isang physical examination ang isang tao. Maaari din silipin ng isang doktor ang iyong lalamunan upang makita kung malaki ang iyong tonsils at kung may maaaring nakaharang sa daanan ng hangin. Ang isa pang paraan para malaman kung ang isang tao ay may OSA ay ang pagsasailalim sa polysomnography o PSG, isang sleep study kung saan ang pasyente ay inoobserbahan habang natutulog. Paano nga ba gamutin ang OSA? Isang paraan para gamutin ang OSA ay ang paggamit ng mga aparato na nagpapanatiling bukas ang daanan ng hangin habang natutulog, gaya nga ng CPAP. Pwede din gumamit ng mouthpiece upang maitulok ang ibabang panga ng isang tao habang siya ay natutulog. Sa ilang pagkakataon, sa ilalim pa nga sa operasyon ang taong may OSA. Makakatulong din ang positional therapy kung saan mas mataas dapat ang parte ng ulo sa pagtulog ng isang tao o kailangan nakatagilid ang higa para maiwasan ang humilik o pagkakaroon ng OSA. Kaya naman, kung mayroon tayong kasama o mahal sa buhay na malakas humilik, huwag natin silang asarin o kainisan dahil hindi naman nila kagustuhan iyon. Unawain at payuhan natin sila na magpakonsulta sa doktor kung paano mababawasan o mawawala ang malakas nilang paghilik. Kung asawa o partner mo ang malakas humilik, pag-usapan niyong mabuti ang inyong sitwasyon nang sa gayon ay hindi mauwi sa away o hiwalayan ang pagsasama ng dahil lang sa hilik. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga update araw-araw. Mapa-science, news, technology, health at kung ano-ano pa. Hangad ko na may matutunan tayong lahat para lagi po tayong updated at aware sa mga bagay-bagay sa loob at labas ng ating bansa. Sabi nga nila, knowledge is power.